Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ito mga kabibig. Nako, umarangkada na si Senator Raffy Tulfo. Gusto niyang paimbestigahan kung sino ang may-ari ng white SUV na may plakang 7. Screenshot ng may-ari inilabas na. Nako, sino kaya ito mga kabibig? Na kung saan trending na pinag-uusapan ngayon. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, mga kabibig, sabi ni Senator Raffy Tulfo na sumusuporta si Senator Idol Raffy Tulfo kay Senate President Cheese Escudero sa kanyang panawagan sa LTO na tukuyin at agad ipaalam sa Senado ang pagkakakilanlan ng may-ari na puting SUV na gumagamit ng plakang 7. Nag-viral sa social media ang video ng nasabing SUV gamit ang plakang ina-assign lamang sa isang senador dahil tumakas ito matapos sitahin ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation SAICT lane enforcer sa pagdaan sa EDSA busway nitong linggo ng gabi, Nobyembre 3. Ito po mga kabibig na ipapakita natin ang ilang kuhang screenshot sa ano ba, sa driver at saka sa may-ari ng SUV possibly. Ito ang may-ari ng SUV. So, ito yung kabibig ang pinag-uusapan ngayon. Ito po ang screenshot. Oh. Hindi ito galing sa LTO. Wala pong inisyo ang LTO na protocol plate number 7 sa isang Cadillac White Escalade. At yung plakang mismo ay hindi galing sa LTO. Naku po. Ano na ba naman yan mga kabibig? Ito pa mga kabibig. Bilang chairperson ng Senate Committee, sabi ni Raffy Tulfo, agad na tinawagan ni Raffy Tulfo ang Executive Director Attorney Greng Pua Jr. para humingi ng update ukol sa isyong ito. Ayon kay Pua, sa kanilang pagsusuri na pag-alaman nila na peke ang ginamit na plaka ng SUV dahil wala raw itong mga security feature na mayroon sa mga legit na plakang 7. Ang plakang 7 rin daw ay ginamit sa harap at sa likod ng naturang SUV imbis na sa harap lamang. Bukod pa sa wala itong conduction sticker, kaya sa ngayon ay blanco pa raw muna sila kung sino talaga ang may-ari ng SUV. Pero dagdag pa ni Pua, 24 lamang sa buong Pilipinas ang nagmamay-ari ng puting Cadillac Escalade kaya posibleng matutukoy pa rin ang may-ari nito. Ang nasabing Escalade ay tumatahak southbound patungong Ayala. Ngunit inirekomenda ni Pua kay Senator Idol Raffy Tulfo na kung maaari ay tawagan din ang SAICT dahil ang lane enforcers na pumara sa driver ng SUV ay miyembro ng sabing Interagency Task Force. Ngayon pa man nagpadala si Lim ng screenshot ng dalawang pasahero mula sa video na nakuha nila. Kung kilala nyo ang dalawang lalaking ito, makipag-ugnayan daw tayo sa LTO at SAICT o di kaya tawagan ang office ni Senator Raffy Tulfo. O mga kabibig, matutukoy kaya kung sino itong dalawang ito? Nako, tapos yung nasabi nila na si ano daw, si Gatchalian, si Gatchalian nga, sabi niya hindi yan sa kanya. Sabi ni Win Gatchalian na hindi sa kanya ang puting SUV. Wala siyang puting SUV mga kabibig. So paano yan? Paano yan masasagot natin? Sino ba ang mamay-ari ng SUV? Sabi pa ng LTO na less than 30 car model same as SUV with fake 7 plate. So less than 30 gumagamit ng fake number 7. Sino kaya ito? Sabi ng LTO, initial info po natin, wala pang ang pong 30 but we're still looking, baka meron tayong hindi na i-type na master, so we're still looking po kung yun na po talaga yung numero. Sabi ni Attorney Greg Pua. However, Pua noticed that there are just registered owners of the involved car model Cadillac Escalade. He
He said LTO cannot check the unregistered owner. So yun po ang latest ngayon na less than 30 ang may tawag dito, ang may plate number 7. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Grabe talaga itong tao na ito, no? I-share ko ulit mga kabibig ha, ang pagmumukha ng taong ito. Ito pa, wait mga kabibig ha. So sinong may alam, ano nyo na, ito yung screenshot ngayon. Sino kaya ito? Nako, ito pa. Ang tanong, bakit hindi sinundan napakaraming big bike ng MMDA at saka ma-traffic kaya nilang mahuli? Talagang takot silang pag ganyan. Pero mahirap pa yon, nakakotse lang, hindi nila papalagpasin, siguradong kulong. Sa lalaki na sa larawan, tawagan niyo po ang hotline ng LTO at sabihan mong kayo ang hinahanap nila at handa kayong panagutan ang kaparusahan. Ito Yan. Sino kaya ito? Posibleng po, ano daw, bakit hindi hinahabol? Pero pag ordinary mamamayan, hahabulin. Natatago na itong lalaking ito. Itong sakay na ito, makabibig ba? I'm sure natatago na ito o baka umalis na sa bansa natin. Hindi masyadong klaro, no, blurred. Pero I'm sure yung lady enforcer, alam niya. Alam niya, of course. 'Di ba? Ang sagot ng lalaki ito, nagmamadali sila. 'Di ba? Nagmamadali sila kaya dumaan sila sa busway. Pwede ba 'yun, mga kabibig? Pwede ba 'yun kung magmamadali ka lang ano ka sa busway? 'Di ba? Palerki naman ang mga taong ito. Oy, napaka irresponsible, mga bastos. Ito pa mga kabibig, plate number 7 yan. Yan. Yan pala 'yun. Dito natin makikita ang gobyerno kung seryoso. Baka naman mawala na lang ang balitang iyan para wag nang iboto kung sino man ang may-ari yan. Simpleng batas ayaw sundin. Rafi Tulfo, tulungan mo naman. Rafi Tulfo na, tutulong sa inyo mga kabibig. Sis Escudero. Tinawagan ni Rafi Tulfo daw. Silim. Yan. So kung sino man itong lalaking ito, ay nako, tumawag ka sa LTO para magkaalaman na talaga. 'Di ba? Si Junel daw yan. Kayo talaga. Anong Junel kayo dyan? Hindi po yan si Junel. Kayo talaga kung ano ang mga nasa isip nyo. Napaka-dirty ng mga isip-isip nyo ha. Huwag ganon. Ay nako mga kabibig. Ito naman, ito yung ano ba, diba may nangyaring incident noon kay ni Escudero nga, diba? Share ko sa aliha kung ano yung incident ni Escudero no, na ino-connect sa plate number 7. Ito yun Minor infraction. It's actually just a minor infraction. All they have to do is present themselves to LTO, pay the fine. If they're found to have violated the use of protocol plates, they should surrender the protocol plate. Not limited to senators. In April, Escudero was forced to publicly apologize after the driver of a Toyota Land Cruiser bearing the 7 license plate issued to his office also speed away after being accosted for using the EDSA busway. He said that a family member whom he did not name was aboard the SUV at the time. So yun ba, parang kinokorek ng tao. Baka kaya Escudero. Hindi naman. Kasi siya nga ang nagsabi na papahanap ng LTO kung sino ang nagmamay-ari ng SUV 7. So I'm sure kung kang Escudero yan, of course, hingi talaga yan ng paumanhin or di kaya ang tawag dito, tatawagin, di ba mga kabibig? O mga kabibig, ano ba naman yan? So, yun lang po. Ito. Yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Sino kaya ang nagmay-aari ng SUV? Until now, pinag-uusapan pa rin. Oo, na talagang maraming mga haka-haka ang nagsilabas. Baka baka maraming naisyuhan ng plate number 7. Di ba, plate number 7 is for senators. So, hindi pa klaro kung sino senator. Tapos, sabi ng LTO, less than 30. Ang car model, same as SUV with fake
7 plate. Bakit nakalusot itong fake plate number 7? Grabe naman ang LTO. Di ba? Nakalusot to. So talagang may pananagutan ng LTO. Buti na nangyari itong issue na ito kasi makikita natin na may butas-butas something as story na sa LTO, no? Bakit nakalusot, di ba? Only less than 30 people own the same car model of vehicle that's illegally used the EDSA busway with fake 7 protocol plate assigned to senators, the Land Transportation Office said on Tuesday. Yun ang sabi ng LTO, bakit nakalusot yung less than 30? Anong meron sa kanila at nakalusot sila sa LTO? Di ba mga kabibig? So, yun lang ang ating latest libag-libag for today. Ano ang yung komento, argumento, opinion sa ating pinag-uusapan ngayon? Raffy Tulfo, pang-imbestigahan niya. So sana merong action na gagawin ang mga senador, lalo na parang plate number nila ang ginagamit at ginagaya yung umano, peke ang plakang 7. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Shout out sa lahat ng mga OFW dyan. At first and foremost, magpapasalamat pala ako. Hindi pa ako mag-goodbye. Salamat pala ako sa mga supporters, mga subscribers ko. Malapit na tayo mag 100,000. Oo. My God, grabe tayo, no? Yung ating lebak-lebak with evidence, koka-koka. Diba? Malapit na tayo mag 100,000. At yung mga friends mong hindi pa nakapag-subscribe, i-share nyo ang video at sabihan mo ang friend mo na mag-subscribe para dadami pa tayo dito. Oo, lebak-lebak with evidence tayo dito. Hindi tayo puro haka-haka lang. Kailangan nating may ebidensya. Di ba mga kabibig? So, i-share mo na sa mga friends at don't forget to comment below. Naniniwala ba kayo na wala pang alam ang LTO kung sinong nagmamay-ari ng peking plakang number 7? Bakit nakalusot ito LTO? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.